Mga ka-recap, kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Ito ang ikalawa at huling bahagi ng seryeng Vortex. Kung hindi mo pa napapanood ang unang bahagi, makikita mo ang link sa description o i-click ang I button para mapanood ito. Ngayon, ipagpatuloy na natin ang kwento. Nagsisimula ng mapagtanto ni Ludo na maraming mahahalagang bagay ang itinago sa kanya ng kanyang partner na si Nathan. Nang mas palalimin ni Ludo ang pagsisiyasat sa virtual program, natuklasan niya na naging pabaya si Nathan sa pag-iimbestiga sa lahat ng mga pagpatay. Samantala, ilang araw nang nagta-time travel si Ludo, desperadong sinusubukang iligtas si Melanie mula sa kamatayan. Isang araw, napansin ni Rachel ang walang tigil na pag-aalala ni Ludo, kaya tinanong niya kung ano ang problema. Nagpasya si Ludo na sabihin sa kanya ang totoo. Kaya niyang mag-time travel gamit ang isang virtual program at ginagamit ito upang subukang iligtas ang kanyang dating asawa na si Melanie. Sa una, hindi siya pinaniwalaan ni Rachel at inisip niyang imposible ang sinasabi niya. Ngunit kahit patotoo ito, binalaan siya ni Rachel na wag baguhin ang anumang nangyari sa nakaraan. Ipinaalala niya kay Ludo na ang pagbabago sa mga pangyayari sa nakaraan ay maaaring lubos na magbago sa kanyang kasalukuyang realidad at maaaring magdulot ng mapinsalang mga kahihinatnan. Kasabay nito, pabalik sa taong 1998, nagpasya si Melanie na aminin ang katotohanan sa mas batang bersyon ni Ludo dahil napapansin niyang palihim itong umaalis tuwing gabi at naghihinala na may mali. Ngunit kahit matapos ipaliwanag ni Melanie ang lahat, hindi pa rin siya pinaniwalaan ng batang Ludo. Sa halip, inisip niyang kailangan ni Melanie ng tulong o gamutan dahil tila hindi kapanipaniwala ang kanyang kwento. Matapos ang isa na namang pagtatalo, galit na umalis si Melanie at nagtungo sa parke upang uminom kasama ang kanyang matalik na kaibigang si Hector. Dahil iniwasan niyang pumunta sa beach noong araw na yon dahil sa kanilang away, hindi siya nabigyan ni Ludo ng babala na si Nathan ang posibleng nagbabalak na pumatay sa kanya. Kalaunan, habang naglalakad pa uwi si Melanie, huminto ang sasakyan ng batang Nathan at inalok siya ng sakay. Hindi alam ni Melanie na may ebidensyang natuklasan ng hinaharap na Ludo na nag-uugnay kay Nathan sa krimen, kaya tinanggihan niya ang alok. Inamin niya kay Nathan na nag-away sila ni Ludo at ayaw pa niyang umuwi. Sa halip, nagpasya siyang magpalipas ng gabi sa bahay ng kanyang matalik na kaibigang si Florence. Si Florence, ang babaeng magiging asawa ni Nathan balang araw. Kinabukasan, nagtungo rin sa wakas si Melanie sa beach, kung saan nagkaroon ng pagkakataon si Ludo na balaan siya. Sinabi niya na may bagong ebidensyang nagtuturo kay Nathan bilang taong papatay sa kanya. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Melanie. Ipinaliwanag niya na sinundo siya ni Nathan noong nakaraang gabi at wala namang itong ginawa o sinabing kahina-hinala. Bigla ring naputol ang kanilang pag-uusap kaya hindi na nila natalakay pa ang usapin. Maya-maya, may narinig si Ludo na tumatawag sa kanyang pangalan kaya agad siyang lumabas sa virtual program at nagtungo sa labas. Doon, nadatnan niya ang kanyang boss na naghihintay. Ipinagbigay alam ng boss na siya ay tinatanggal na sa kaso. Naniniwala ang lahat sa departamento na masyado ng emosyonal na sangkot si Ludo at labis niyang ginagamit ang virtual program. Nag-aalala rin sila sa kanyang kalusugang pangkaisipan at sinabing kailangan muna niyang pahinga. Napagtanto ni Ludo na si Nathan ang nag-report sa kanya kaya nangyari ito. Nang malaman ito, nawalan ng kontrol si Ludo at hinarap si Nathan sa harap ng lahat. Inaakusahan siyang tunay na pumatay sa 3 babae. Iginiit ni Ludo na sinusubukang alisin ni Nathan sa kaso upang pagtakpan ang kanyang mga kasalanan. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng iba at inakalang hindi na siya nag-iisip ng maayos. Dahil alam niyang wala nang maniniwala sa kanya, nagpasya si Ludo na umalis, ngunit hindi bago lihiming kunin ang case file ni Melanie at ang tasa ng kape ni Nathan bilang DNA sample. Samantala, sa nakaraan,
lalong nababalisa si Melanie. Dahil hindi na makabalik si Ludo pamamagitan ng time travel para balaan siya, nagpasya siyang mag-iwan ng mensahe. Nag-record siya ng video kung saan ipinaliwanag niya ang lahat at ibinigay ito sa kanyang matalik na kaibigang si Florence na hiniling niyang ihatid ang tape kay Ludo pagkalipas ng 27 years. Ngunit inisip ni Florence na kakaiba ang kahilingan at tumangging tanggapin ang tape. Sa kasalukuyan, si Ludo, na determinadong huwag sumuko, lihim na ninakaw ang VR glasses sa laboratorio bago umalis. Sa bahay, ginamit niya muli ang mga salamin upang maglakbay pabalik sa nakaraan. Sa pagkakataong ito, binalaan niya si Melanie na ayon sa case file, malapit na ang kanyang kamatayan. Iginiit niya na batay sa ebidensya, halos sigurado siyang si Nathan ang papatay sa kanya. Hinimok ni Ludo na mauna siyang kilos at patayin si Nathan upang mailigtas ang sarili. Mulik natakot si Melanie sa ideya ng pagkitil ng buhay at tumanggi siyang pumayag ng walang huling kahilingan. Hiniling niya kay Ludo na ipakilala sa kanya muna ang kanyang magiging anak sa hinaharap na si Juliet bago siya magdesisyon. Kahit labag sa loob, pumayag si Ludo. Pagbalik ni Ludo sa kasalukuyan, nilapitan niya si Juliet at sinabing nais niyang itong dalhin pabalik upang makilala si Melanie. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Juliet. Inakusahan niya si Ludo na nangangailangan ng tulong at ipinaalala na matagal nang patay ang kanyang ina. Wasak ang puso ni Ludo habang pauwi na sana siya nang makatanggap siya ng tawag kay Kim. Sinabi nito na bahit man hiniling ni Ludo ng DNA test sa tasa ni Nathan, ipinakansela ni Nathan bago pa maisagawa. Inamin din ni Kim na nagsisimula rin siyang maghinala kay Nathan at balak niyang halughugin ang bahay nito para sa ebidensya. Nang marinig ni Ludo ito, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa dahil may naniwala na rin sa kanya. Halos kasabay nito, nagbago ng isip si Juliet at nagpasyang sumama sa kanyang pauwi. Sinabing nagsisimula na siyang magtiwala sa kanya kahit kaunti lamang. Sa pagdating nila sa bahay, agad na ibinigay ni Ludo kay Juliet ang virtual glasses at hinikayat siyang gamitin ito. Sa kanyang labis na pagtataka, nagawa ring mag-time travel si Juliet at nakita niya ang kanyang inang Melanie sa mismong harapan niya. Bagamat sa una ay suryal at nakakalula ang experience, mabilis niyang natantong totoo ang lahat. Ang makilala ang kanyang ina mula sa nakaraan ay nagbigay sa kanya ng intense na ginhawa. Sa kanilang pag-uusap, labis na naantig si Melanie nang makita si Juliet at pinasalamatan ni Ludo sa maayos na pagpapalaki ng kanyang anak. Ibinihagi rin niya na sakaling may pumipigil sa kanya na makabalik pamamagitan ng time travel, nag-record siya ng mensahe at ipinagkatiwala ang tape sa kanyang kaibigang si Hector, na may tagubiling ibigay ito kay Ludo pagkalipas ng 27 years. Sa palapit na araw ng kanyang kamatayan, nagpasya si Melanie na sulitin ang natitirang oras. Kinagabihan, naghanda siya ng mainit at lutong bahay na hapunan para kina Ludo at sa batang Juliet. Sama-sama silang nagkaroon ng isang taos-puso at mahalagang gabi bilang isang pamilya. Ngunit alam ni Melanie ang nalalapit na mangyayari. Kinabukasang umaga, habang natutulog sina Ludo at Juliet, tahimik na nagpaalam si Melanie ng mabigat na puso. Determinadong ipagtanggol ang sarili, umalis siya ng bahay, batid na ito ang araw na kailangan niyang harapin si Nathan. Ayon sa kanyang plano, tinawagan niya si Nathan at hiniling na magkita sila. Pagdating ni Nathan, hinarap si Melanie at binaril siya. Ngunit bahagya lamang itong tumama sa kanyang balikat kaya siya'y nasugatan ngunit buhay pa rin. Sa takot sa maaaring mangyari, tumakas si Melanie patungo sa bahay ng kanyang matalik na kaibigang si Hector. Doon, ibinigay niya ang naitalang tape at hiniling na tiyaking maibigay ito kay Ludo pagkalipas ng 27 years. Sa 2025, nagtungo si Ludo sa bahay ni Hector, determinadong kunin ang tape na sinasabing iniwan ni Melanie. Ngunit itinanggi ni kasalukuyang Hector na meron siyang anumang tape. Ipinaliwanag niya na dumating nga si Melanie sa kanyang bahay matapos barilin ang pulis na si Nathan, ngunit iginiit niya na wala itong iniwan bago tumakas.
Ikalabis na ginhawa ni Ludo ang nangyari dahil malinaw na sinabi sa kanya ni Melanie na si Hector ang pinagkatiwalaan ng tape. Dahil sa pagkakaibang ito, nagsimulang maghinala si Ludo na may itinatago si Hector na mahalagang sikreto. Sa 1998, matapos ang pamamaril, doon nga nagtago si Melanie sa bahay ni Hector. Tinanggap siya at nagpakita na isa siyang mapagkalingang kaibigan. Ngunit kalaunan, nabunyag na matagal nang may obsessive na pagmamahal si Hector kay Melanie. Sa paglipas ng mga taon, palihim niyang ninakaw ng marami sa mga personal na gamit ni Melanie at itinago itong parang isang dambana ng kanyang hindi nasusukliang pagmamahal. Pabalik sa 2025, habang nahahaluhog si Ludo ang bahay ni Hector, unti-unti niyang nabuo ang nakakatakot na katotohanan. Hindi kailanman si Nathan ang tunay na pumatay. Si Hector ang tunay na mamamatay sa buong panahon. Napagtanto ni Ludo na nagkamali siya ng malaki sa paghihinala kay Nathan at pagpapayagan na makalusot ang tunay na banta. Sa intense na panic, nagmadali siyang umuwi, determinadong gamitin ang virtual program upang balaan si Melanie tungkol kay Hector at iligtas siya mula sa kanyang malagim na kapalaran. Gayunpaman, nang dumating si Ludo, natuklasan niyang sinira ng kanyang asawa na si Rachel ang VR glasses. Inamin ni Rachel na sinira niya ang mga ito upang pigilan si Ludo sa pagbabago ng nakaraan at sa posibleng paglikha ng mas matinding kaguluhan sa kasalukuyan. Naniniwala siyang ang obsesyon ni Ludo sa pagbabago ng kasaysayan ay naglalagay sa panganib sa lahat, pati na rin sa sarili nito. Galit na galit, inakusahan ni Rachel si Ludo ng pagiging makasarili at galit na umalis ng bahay. Nagpasya siyang harapin si Nathan. Alam na niyang hindi si Nathan ang pumatay, ngulit naghahanap pa rin siya ng mga sagot. Samantala, noong 1998, si Melanie na walang kamalay-malay sa masamang balak ni Hector ay nagtiwala at nagbukas ng kanyang loob sa kanya. Ikinwento niya ang kanyang kalagayan. Inamin niyang hindi siya makahingi ng tulong kay Ludo dahil ninakaw niya ang baril nito upang barilin si Nathan. Pakiramdam niya ay wala na siyang takas at inilahad ang kanyang takot na baka mahuli na siya ng pulis anumang oras. Sa sandali nito, ibinunyag ni Hector ang kanyang tunay na nararamdaman. Inamin niya na mahal niya si Melanie mula pa noong sila'y mga bata at iginiit na palagi siyang nariyan para sa kanya kapag wala ang iba. Nagulat si Melanie at sinubukang ilihis ang usapan. Sinasabi niyang hindi niya kayang isipin ang ganoong bagay sa ngayon at palagi niya lamang tinitignan si Hector bilang isang mabuting kaibigan. Nang tangkain ni Melanie na umalis, hinarangan ni Hector ang kanyang daraanan at unti-unti nang nawawala sa katinuan. Inilabas niya ang isang singsing at sinabing binili niya iyon para sa kanya. Iginiit na dapat siyang pakasalan ni Melanie. Sa una, labis na nabigla si Melanie at hindi agad nakapagsalita. Ngunit habang nakatitig siya sa singsing, isang nakakakilabot na katotohanan ang pumasok sa kanyang isip. Ang mga bangkay ng 3 babaeng pinatay, kasama ang sarili niya sa orihinal na timeline, ay pawang natagpuang may suot na kaparehong uri ng singsing. Napagtanto ni Melanie na sa orihinal na timeline, malamang na nagpropose si Hector sa kanya at nang siya'y tumanggi, tuluyang itong nagwala. Sa kanyang matinding galit, pinatay siya nito sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya pababa ng burol. Hindi roon nagtapos ang kanyang obsesyon. Ipinagpatuloy niya ang pagpatay. Pinaslang niya ang 2 pang babae na malamang ay nagpapaalala sa kanya kay Melanie. Takot na takot, ngunit pilit na nagpapakatatag, alam ni Melanie na kailangan niyang makatakas. Gumawa siya ng dahilan at sinabing kailangan niyang gumamit ng banyo saka umatras upang magkaroon ng kaunting oras na makaisip ng paraan para makatakas sa lalaking alam na niyang siyang papatay sa kanya. Naramdaman ni Hector na may mali at nagsimulang humintay sa labas ng pinto ng banyo, lalong nagiging mapaghinala. Samantala, sa loob, nagpanik si Melanie at naghanap ng posibleng daan palabas. Nakita niya ang isang maliit na bintana kaya dumaan siya rito at tumalon pababa, desperadong makatakas. Nang marinig ang ingay, napagtanto ni Hector na tumatakas siya at agad siyang hinabol.
Habang tumatakbo, pasigaw niyang ipinangakong hindi niya hahayaang makatakas si Melanie sa pagkakataong ito. Noong 2025, bumalik si Ludo sa kanilang himpilan ng pulis at lumapit si Nathan upang tuos-pusong humingi ng paumanhin sa pagdududa sa kanya. Ipinaliwanag niyang naniniwala na siyang ngayon na si Hector ang tunay na mamamatay tao at hinimukang si Nathan na kumilos agad at ipahuli siya bago mahuli ang lahat. Ngulit si Nathan, na puno pa rin ng galit, ay tumangging makipagtulungan. Ipinaalala ni Ludo kay Nathan na binaril siya ni Melanie 27 years ago at ngayon ay inakusahan pa siya ni Ludo bilang pumatay sa kanya. Galit na sinabi ni Nathan na hindi na niya kayang pagkatiwalaan si Ludo matapos ang lahat ng nangyari. Dahil napagtanto ni Ludo na wala siyang makukuhang tulong ng walang matibay na ebidensya, nagpasya siya na ang magkukumusta. Sinundan niya si Hector, determinadong harapin ito. Matapos sundan ng matagal, na-corner ni Ludo si Hector sa pamamagitan ng pagpipigil sa kanyang sasakyan. Humingi siya ng sagot, pasigaw niyang hinihingi kay Hector na aminin kung bakit niya pinatay si Melanie 27 years ago. Nagulat si Hector at nagkunwaring wala siyang alam. Sinabing wala siyang kinalaman kay Melanie o sa anumang pagpatay. Ngunit hindi naniwala si Ludo. Nawalan ng pasensya, sunugod niya si Hector at pinabagsak ito. Binantaan na kukuha siya ng DNA sample mula sa dugo niya upang patunayan na siya ang pumatay. Habang dumudugo dahil sa kanilang pag-aagawan, naging depensibo si Hector at nagulat na nalaman ni Ludo ang katotohanan. Inurin niyang maglakad, ngulit hinarangan siya ni Ludo. Nakakuha ng kaunting dugo ni Hector para sa pagsusuri at pumasok sa kalapit na banyo upang itago ang sample. Ngulit hindi papayag si Hector na makaalis siya dala ang ebidensya. Sinundan ni Hector si Ludo sa banyo at biglang inatake nito. Nagkaroon ng marahas na sagupaan ng dalawa, ngunit nanganib si Hector at itinarak ang isang piraso ng basag na salamin sa tiyan ni Ludo. Habang bumabagsak si Ludo, duguan at nanghihina, lumapit si Hector at sa wakas ay inamin ang katotohanan. Inamin niyang pinatay niya si Melanie dahil hindi niya matanggap ang ideya na mapunta siya sa iba. Kung hindi ko siya makukuha, pabulong niyang sinabi, wala ring ibang makakuha sa kanya. Ipinangmatuwaran ni Hector ang kanyang ginawa, sinabing wala siyang ibang pagpipilian kundi patayin si Melanie at ngayon kung papatayin niya si Ludo, iisipin ng lahat na ginawa niya ito bilang pagtatanggol sa kanya. Samantala, noong 1998, tumatakas si Melanie para sa kanyang buhay. Habang malapit ng maabutan ni Hector, napunta siya sa parehong burol kung saan sa orihinal na timeline ay siya'y nakatakdang mamatay. Tumayo si Melanie sa burol, iniisip kung ito ba ang araw ng kanyang kamatayan, ito ba ang kanyang kapalaran o maaari pa niyang itong baguhin. Habang papalapit si Hector, mabilis nagpasya si Melanie. Inilabas niya ang kanyang baril at walang pag-aalinlangang binaril siya. Bumagsak si Hector sa lupa, wala ng buhay. Sa sandaling mamatay si Hector, nagsimulang magbago ang lahat. Noong 2025, bigla na lang napagtanto ni Ludo na wala na siyang sugat at tuluyang naglaho si Hector sa kanyang realidad. Inintindi niya na nagbago ang timeline. Dahil napatay si Hector noong 1998, hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na mansala sa kanila man. Sa pagkakataong ito, hindi lang si Melanie ang nailigtas, kundi pati na rin ang dalawa pang babae na orihinal na namatay. May napansin pa si Ludo. Nawala ang case file ni Melanie. Ibig sabihin, buhay pa siya sa new timeline na ito. Puno ng pag-asa, nagmadali si Ludo umawi sa kanilang bahay. Iniisip kung kasama pa rin niya si Melanie. Ngunit pagdating niya roon, napansin niyang nagbago ang kanyang bahay. Laking gulat niyang makita na si Rachel pa rin ang kanyang asawa at kasama pa rin nila ang kanilang anak na si Sam. Masaya at panatag na ligtas sina Rachel at Sam, ngunit nalilito rin siya. Kahit nagbago ang timeline, iniwan pa rin siya ni Melanie maraming years na ang nakaraan. Bagamat nagpapasalamat siya sa kanyang pamilya, hindi niya maiwasang isipin kung anong nangyari kay Melanie matapos niyang patayin si Hector. Dala ng kanyang kuryosidad, binuksan ni Ludo ang balita at nalaman ang katotohanan. Matapos barilin si Hector, tumakas si Melanie at hindi na kailanman nahuli ng pulis.
Sa loob ng 27 years, namuhay siya sa pagtatago at walang sino mang nakakaalam kung saan siya naroon. Determinadong matagpuan siya, nagsimulang maghanap ng mga palatandaan. Hindi nagtagal, natagpuan ni Ludo si Melanie sa isang tahimik at lihim na lugar kung saan siya namuhay mag-isa ng maraming taon. Nang magkita sila, matanda na siya at bakas sa kanyang mukha ang mga pinagdaanan niyang hirap. Ngunit nang makita niya si Ludo, puno ng pagsasalamat ang kanyang mga mata. "Iniligtas mo ako," mahinang sinabi. "Kung hindi dahil sa iyo, wala ako rito ngayon." Sa unang pagkakataon, may isang kamangha-manghang bagay na nangyari. Hindi tulad ng kanilang pagkikita sa time travel, nagawa na ni Ludo at Melanie na maghawakan. Isa itong napakamalalim at emosyonal na sandali para sa kanilang dalawa. Ibinahagi ni Melanie ang kanyang kwento, ipinaliwanag kung gaano kahirap ang mabuhay sa pagtatago sa loob ng matagal na panahon. Gayunpaman, nagpapasalamat siya na bumuhay siya at pinasalamatan si Ludo sa pagbibigay sa kanya ng ikalawang pagkakataon sa buhay. Sa kanilang pagpapaalam, nakaramdam si Ludo ng kapanatagan. Bagamat naghiwalay ang landas ng kanilang mga buhay, pareho nilang natagpuan ang kapanatagan. At dito nagtatapos ang kwento. Kung nagustuhan mo ang seryeng ito, ipaalam sa amin sa comments at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang kwento tulad nito. Maraming salamat sa panunod. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!